Ito nga pong ginawang, what do you call this, katarantaduhan ng 18 Marines. Paano ako naka-receive ng pera? Paano naka-receive yung ano ko, yung assistant ko, yung executive secretary ko? Paano sila naka-receive? Eh, patay na yung tao. Di ba paano? Sige nga kayo mga minamahal, patay na yung tao. Paano pa sila makaka-receive? Sige nga mga minamahal, kayo ngayon sumagot, paano pa makaka-receive ang isang taong patay na? Di ba? Mayroon dyan post, itong si Alan Peter Cayetano. Mayroon post Alan Peter Cayetano, hindi, Tito Soto. Mayroon post dyan si Tito Soto, talagang ano niya ni-rebutted niya yung mga sinabi. Hanapin muna natin yung yung video mga minamahal. 'Di ba? Meron diyang post si Tito Soto. Yan napa-OMG pa nga siya noon Senator Soto, reply to allegation that former Marines gave delivered money to him. Sabi niya, OMG, noon pa yan. OMG, noon pa yan. Sinabi ko, I will not dignify such because I was not senator from 2022 to 2025. The name they mentioned na executive assistant ko daw na tumanggap na si Mark died in 2015. Ano ba? Ito yung post ni Tito Soto. Ito yung sagot niya. Mga minamahal. Ano ba? Mga bobo ba kayo? Senator Soto replies, allegation that former Marine gave delivered money to him. Sabi niya, OMG, noon pa yan. Sinabi ko, I will not dignify such because I was not a senator from 2022 to 2025. The name they mentioned na executive assistant ko daw na tumanggap ay si Mark. Mark died in 2015. So, paano naka-receive ang isang patay? Sige nga, mga minamahal, paano naka-receive ang isang patay? Sige nga, paano bumangon siya? Ha? Sabi ni Burst, the other 18 Marines are member of the INC. They are good at lying. To be honest, ayokong mag-dignify ng religion. Sa nag-comment dito kay si Verse Citas. Pero nakikita naman natin na nagre-reflect sa ugali nila. 'Di ba? Kung ano yung ginagawa ng isang tao, nagre-reflect yan sa lahat, sa pamilya, sa relihiyon, sa status, nagre-reflect. So, kung yan na yung paningin, 'di ba mga minamahal ng what do you call this ng mga tao, hindi na natin mababago yan kasi yan yung pinapakita nila 'Di ba pambabalasubas. So ngayon, ito, dinawit na. Ito may mga kasagutan dito mga minamahal. Nasaan na ba 'yon? Oo, yung damay-damay nila, mga tarantado Oo, mga minamahal. Ito, sige. Panoodin natin tong balitang to. Ay, Diyos ko, hinatiran ng maleta. Grabe namang maleta yan, oo. Pati patay tumanggap ng maleta. Diyos ko naman po. Diyos ko. Panoodin natin tong balitang to. Bang inilabas, Dante, meron bang inilabas na ebidensya o patunay itong mga dating sundalo tungkol sa sinasabi nilang maletang pera na tinanggap di umano ng dalawang senador? Magandang gabi, John. Ang nakita natin kanina, testimonial evidence lamang ang kanilang naipresenta. Yung kanilang pagbibigay ng testimonya sa komite, wala pang naipresenta, nakita natin na hard evidence o yung mga sinasabi nilang material evidence para patunayan yung kanilang aligasyon laban sa dalawang mambabatas dito sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Natuloy kanina ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Subalit ang dumating lang na mga resource person ay ang 18 dating mga sundalo o tinatawag na 18 Marines at ang kanilang abogado na si Attorney Livito Baligot. Subalit bago magsimula ang pagdinig, nagkaroon pa ng tulakan partikular kina Senator Robin Padilla at DILG Secretary John Vic Remulla. Ayon kay Senator Pia Cayetano, pinigilan siya ni Remulla na makapasok sa Senado, bagay na itinanggi naman ni Remulla. Pinangunahan ni Senators Rodante Marcoleta, Alan Peter Cayetano at Senator Amy Marcos ang pagtatanong sa mga resource person.
Inihayag ng isa sa mga miyembro ng 18 dating mga sundalo na kasama sa nahatiran umano nila ng pera ay si Senator Vicente Tito Soto III. Partikular na dinala ang mga maleta ng pera o maleta na may mga lamang pera sa isa umanong building ni Soto sa Baclaran. Ito ay galing sa dati nilang amo na si dating Congressman Zaldi Co. Nagulat ako. Diba? Kala ko ba walang kukurap? Ano yung sinabi ni Senator Rodante Marcoleta? Walang kukurap. Oo, wala daw kukurap sa atin. Kasi ito na daw, marireveal na daw yung katotohanan. Anong na-reveal dito? Yung chismis? Chismis yung na-reveal, ha? Chismis yung na-reveal. Hindi naman katotohanan yung na-reveal eh. Chismis. Kasi wala naman pinakitang solidong ebidensya. Nagkautal-utal pa eh. Nagkamali-mali pa nga yung 18 Marines eh. 'Di ba? Nag-deliver daw ng pera kay Congressman Sandro, madilim na daw, hindi na daw makita yung dagat, pero yung pinakitang picture, mayroon pa namang umaga. Tapos biglang sinabi, ay hapon po, pasensya na po, hapon po talaga kami nag-deliver. Nagkamali lang po. Alam nyo, ilang buwan nilang pre-practice yung kanilang script. Simula nung February, kasi February sila lumitaw eh. February, March, April, May. 3 buwan yung pre-practice yung script ninyo. Wala pa din bago. Utal-utal pa kayo, nagkakamali pa kayo. 'Di ba? Walang bago. Nandun pa din yung pangalan ni Soto. Nandun, nadagdag lang si Erwin Tulfo. Nandun pa din si Dilima, si Congressman Sandro Marcos. Anong bago doon? Ha? Alam niyo, this is diversionary tactics. Oo. Diversionary tactics. Ilihis nila ang usapan tungkol sa impeachment. Pustahan tayo. Kaya nga, kahit napakawalang kwentang testimony ng 18 Marines, ipinilit nila. Kaya nagmumukhang circus eh. Nagmumukhang circus ngayon ang Senado. Oo, dahil sa katarantaduhan ninyo. Ngayong Lunes, tingnan natin kung ikaw pa din ang Senate President, Alan Peter Cayetano. Diba? Hindi ka na nga nire-respeto ng minority. Anong kafek-fekan yan? Diba? It's obvious. The statements of 18 Marines are scripted. Talagang the script is not scripting. Yung nangyayari. Si Soto pa naman. O ngayon, continue tayo. Di naman si Soto na hindi naman siya senador, tapos yung nag-receive, patay na? Paano nangyari yon? Ay mo! Diba? Paano nangyari yon, mga minamahal? Dito po, sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede niyo bang i-verify totoo po to at ay kwento niya yung circumstance? Yes, Your Honor. Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-antay kami na dumating sila ni Boss Saldi. Wala na dumating sila. Ngayon, na okay na yung area, narigo na namin. Pagdating nila, ako nag-guide po dun sa baba. Parang may basement sa gilid po. Dagdag pa ni Sergeant Tube, nasa 5 maleta ang naibigay nila kay Soto. Oh, Paano deliver nyo? Pera? Pera po. Alam mo magkano? Large po, malaki. Ang large usually, ang laman ay 40 to 70 po. So, ilan ang dinilito? 40 to 70 po yung... So, isang maleta lang? 5 po, 5. 5 maleta? Natik ko 40. Yes, Your Honor. So, more or less, kailan to? Year 2024 po. Bago narinig ninyo. Year 2024 po. Year 2024. Hindi pa nga senador si Tito Soto noong 2024. Ano ba? Bakit nyo pinipilit? At sabi nga ni Tito Soto, yung sinasabi nilang executive assistant na si Mark, matagal nang patay, 2015 pa. So ano yon? Hinukay nyo ang patay? Or yung patay biglang nabuhay para tumanggap lang ng maleta. Ngayon lang nakakita niyan, patay, biglang nabuhay. Or yung patay, inakusahan. Diyos ko naman, please lang yung tao, patahimikin nyo na. Respeto naman, oo, yung tao, patahimikin nyo na. Patay na yung tao, dinamay nyo pa sa maleta script nyo na yan.
Wrong script! Oo, tama ka! Esco J. Pascual. Ay, by the way, i-like nyo yung video. Like ninyo. Tapos i-comment nyo kung taga saan kayo. Kasi malaking tulong to sa ating channel. Lalo na't nire-repost ng mga kabataan. So anyway, di ba mga minamahal, the script is not scripting. Paano ba yon? The script is not scripting. Sa madaling sabi. Punyeta, pati patay dinamay ninyo. Ano yung kinalaman ng patay? Nakakalungkot. Isipin mga minamahal na wala talagang konsensya. Wala talaga sila yung tinatawag na, yung kahit katiting man lang na respeto, kahit patay. Gets ninyo? Patay dinamay. Kaya tama yung gagawin ni Erwin Tulfo, nakakasuhan nitong 18 Marines, sila Defensor, sila Baligod. Tama lang nakasuhan niya ni Erwin Tulfo kasi nakakasira sila ng reputation. Alright, sige, continue tayo. Campaign period. Yes po. Okay. Jun, bukod kay Soto, dawit din ang pangalan ni Senator Erwin Tulfo. Dinala umano ang nasa 8 maleta ng pera sa kanyang bahay sa Green Hills. Nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo. Oh. Pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam? Diba? Oh, nandun yung pamumulitika ni Alan Peter Cayetano, narinig ninyo? Oh, nandito din yung pangalan ni Erwin Tulfo. Oh, na siya yung susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila yung mananalo. Nagigets ninyo? Nandun nang aasar pa si Cayetano. Hindi. Wait lang mga minamahal ah. Rinig ninyo yung sinabi ni Cayetano. Ang sabi niya, oh, nandito yung pangalan ni Erwin Tulfo. Ito yung susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sakaling manalo sila. So, nandoon, ikaw yung namumulitika. Ikaw yung namemersonal. Ha? Ikaw yung namemersonal, Alan Peter Cayetano. Diba? Kaya ka nga natatawag na duwag eh. Di ba walang utak, pills? Di ba? O ngayon, sige. Gusto talagang idiin ni Cayetano itong si Erwin eh. Laki ng galit. Ano yung galit mo kay Erwin Tulfo? Di ba? Parang sobrang taas eh. Masyado silang namemersonal. Samantalang dati, sa totoo lang, yung mga senador, kunyari away sa Senado, after ng away sa Senado, paglabas sa Senado, they are all friends. Ngayon, personalan na. Oo, parang personal na yung atake. Parang tinitake up ito na, parang ano ni Cayetano eh. Nyeta, pinagtutulungan ninyo ako. Personalin ko din kayo. Narinig ninyo, ulitin pa natin. Kailangan ko pa bang ulitin sa inyo? O, parinig natin ulit mga minamahal. Pakinggan natin. Nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo. Oh. Na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Oh, di ba? Nandoon yung pagbanggit ni Cayetano na, oh, nandito pala yung pangalan ni Erwin Tulfo na susunod bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Tama ka, Vine Grace. Very huge selos, desperate moves itong ginagawa ni Cayetano. 'Di ba? Baka parang feeling ko ito ata yung naka-receive ng maleta eh. Si Cayetano eh. Ang lakas umebas eh. Ang daming hanas eh. 'Di ba? Talagang, well, kung sa bagay, mga minamahal, itong nangyaring Senate Blue Ribbon Committee hearing kanina, hindi ko nga alam kung hearing ba yun eh, or interview eh. Kasi hindi ko makita kung hearing ba talaga. Wala namang sumipot doon. 'Di ba? Hindi ko masabing hearing eh kasi hindi pinansin ng minority. Paano masasabing hearing kung yung minority na magiging majority ay walang pakialam diyan? Kasi paano, 'di ba? Meron pa nga siyang nabanggit doon. Itong si Cayetano. Sabi ba naman, oh, si Ping Lacson kaya ayaw na mag-hearing yung Senate Blue Ribbon Committee. Kasi best friend niya si Soto. Di ba kung di ba naman tarantado, idadamay mo ang pangalan ni Ping Lacson sa galit mo kay Soto? Di ba mga minamahal? Idadamay mo ang pangalan ni Ping Lacson ni Tito Soto kay Ping Lacson. Nagigets ninyo? Sabi ni Cayetano, ulitin ko.
si Ping Lacson kaya ayaw imbestigahan or ituloy ang Senate Blue Ribbon Committee kasi sanggang dikit sila, magkaibigan sila ni Tito Soto. So ano ibig sabihin mo? Ano yung pinoportray mo na message? Tapos inulit mo pa dito. 'Di ba? Inulit mo pa dito kay Erwin Tulfo. Grabe na yung inggit mo, Alan Peter Cayetano. Magtigil ka, Cayetano. Magtigil ka, please lang. Tigil-tigilan mo yung inggit mo or kahitaran mo or kabaliwan mo. Magtigil ka. Hindi nararapat yung ginagawa mo. 'Di ba? Yung pagiging storyteller mo, paggagawa-gawa mo ng drama, may hangganan din yan. Yung ginawa mong drama kay Bato, inuulit mo lang dito sa 18 Marines Kasi sobra yung inggit mo. O sobra na din yung galit mo kasi pinapatalsik ka na. Which is malapit na ngayong Lunes. Malapit na ngayong Lunes. 'Di ba? Maybe FB Cayetano doesn't want to let go, hoping that once Piatos is impeached, he will become the VP. Posible kasi naghangad din yan noon na maging Vice President. Kaya nga niya gustong itigil or i-delay ang impeachment. Yan naman talaga yung issue, yung impeachment Gumagawa sila ng ibang way para ma-delay ang impeachment at halatado na. 'Di ba? May nakita ba tayong solid evidences doon kanina? Wala. 'Di ba mga minamal, puro storytelling. Hindi naman yun yung gusto naming marinig, yung storytelling. Ang gusto namin ebidensya. Evidences. Ebidensya. Alam niyo ba yung ebidensya? Tapos yung the way na nagtatanong sila, like, pumapaburo lang din sa kanila yung tanong. Wala, di ba mga minamahal? Sabi ni Vine Grace, no evidence, they are wrong. Totoo. Diyos ko, continue tayo. Sinong may alam nito? Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Ano yung 2 maleta? Anong size? Maliit na po, small tsaka medium siguro. Small. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na malita na po. 6 na gano'ng kalaki? Halo-halo po. Halo-halo na. Saan ang first at saan yung second delivery? Dito lang, sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Dagdag pa ni Gumban, tagahatid o tagababa lang siya ng pera at mayroon na silang kasama na may kausap at tagatanggap sa bahay ng mambabatas. So kung halimbawa madadala namin kayo dun sa mga lugar na sinasabi nyo, matuturo nyo na ito yung bahay tapos Yes, Your Honor. dito yung Yes, basement. sir. Yes, sir. Kaya daw naman pala nilang ituro yung bahay. Oo. Mga minamahal, kaya naman daw po nilang ituro yung bahay. Di kasi tayo naka-premium kaya mayroong ads. So, eto, continue. Marina mang itinanggi ni Senator Tito Soto ang aligasyong tumanggap siya ng maleta ng pera mula sa mga nagpakilalang dating Marines. Sa isang panayam, sinabi ni Senator Soto na hindi pa siya senador noong 2022 hanggang 2025. Dagdag pa niya, isa lang ang may pangalang Mark sa kanyang mga tauhan at ito ay pumanaw na noon pang 2015. Itinanggi din ni senador na nagkaroon siya ng security dahil mula pa noong 2014 hanggang sa ngayon ay wala siyang security detail. Para naman kay Senator Erwin Tulfo, malinaw at planadong propaganda niya ito laban sa kanyang pagkatao at reputasyon. Tama. Dagdag pa nito, walang puwang sa Senado ang fake news. Sa huli sinabi nito na abangan na lang ang lehitimong Blue Ribbon Committee hearing sa susunod na linggo. Wow! Wait, Bukod please. sa 2 senador, kasama rin sa kinumpirma ng mga dating sundalo na may tinanggapin umano na pera mula kay dating Congressman Zaldico ay ang mga mambabatas sa mababang kapulungan ng Kongreso o House of Representatives. Kabilang na rito sina dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, former Zamboanga Congressman Manix Tagipe, Representatives Laila de Lima, Sandro Marcos, Tere Redon, Joel Chua, Janet Garin, Betty Abante, Jervil Luistro, Zia Adyong, Jose Alvarez at iba pa. Si Alvarez ay nagpunta rito kanina sa Si Alvarez biglang napasugod sa Senado para pasinungalingan yung kanilang sinasabi. Anong kinalaman ni Alvarez? Yung sa Palawan, ang layo ni Alvarez Diba sobrang layo ni Alvarez, tapos biglang nadawit, biglang nadamay. Anak ng mga fota talaga tong mga, ay Diyos ko. Senado para pasinungalingan ang aligasyon laban sa kanya.
wala po akong tinanggap na maliit na kay galing kay Saldi ko dahil wala naman utang si Saldi ko sa akin. Wala din akong utang sa kanya.